10 bagay tungkol sa Birheng Maria na kaunti lamang ang nakakaalam. Ang Birheng Maria ay isang mahalagang bahagi ng pananampalatayang Kristiyano. Subalit, sa kabila ng kanyang papel sa kasaysayan ng kaligtasan, marami pa rin ang hindi lubos na nakakaunawa sa kanyang tunay na kalikasan at papel sa ating pananampalataya. Sa video na ito, ating tatalakayin ang 10 bagay tungkol kay Maria na kaunti lamang ang nakakaalam. Unang bagay. Si Maria ay may isang kalikasan lamang, tao. Marami ang nagtatanong, Diyos ba si Maria? Ang sagot ay hindi. Bagamat tinatawag, siyang ina ng Diyos, hindi ito nangangahulugan na mayroon siyang banal na kalikasan. Sa ating pananampalataya, naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos at tao. Siya ay may dalawang kalikasan, banal at tao. Ngunit si Maria, siya ay may isang kalikasan lamang, tao. Bakit natin siya tinatawag na ina ng Diyos? Dahil isinilang niya si Jesus na siyang tunay na Diyos. Ngunit hindi ito nangangahulugan na nauna pa siya sa Diyos o na siya mismo ay may kapangyarihan ng isang Diyos. Ang pagiging ina ng Diyos ni Maria ay nangangahulugan lamang na siya ang ginamit ng Diyos upang isilang si Kristo sa mundo. Kaya't huwag tayong malito, si Maria ay isang nilikha ng Diyos, hindi Diyos mismo. Hindi siya may likha, kundi isang dalisay na kasangkapan ng may kapal upang tupdin ang kanyang plano ng kaligtasan. Ikalawang bagay, hindi tayo dapat manalangin sa kapwa-tao, buhay man o patay. Isang mahalagang katuruan sa ating pananampalataya ang tamang paraan ng pananalangin. Dapat nating tandaan na ang panalangin ay nakalaan lamang para sa Diyos. Ngunit bakit may mga Katoliko na nagsasabing sila ay nananalangin kay Maria? May maling interpretasyon dito. Ang tunay na kahulugan nito ay hindi pagsamba kay Maria, kundi paghingi ng kanyang tulong sa pananalangin. Kapag tayo ay humihiling ng panalangin sa ating mga kaibigan, pamilya o sa mga pari, hindi natin sila sinasamba. Ganoon din kay Maria, humihingi tayo ng kanyang panalangin sapagkat siya ay malapit sa Diyos. Ngunit hindi tayo dapat maniwalang siya mismo ang nagbibigay ng biyaya dahil ang lahat ng biyaya ay nagmumula lamang sa Diyos. Kaya't huwag tayong malito. Hindi tayo sumasamba kay Maria. Hinihiling natin ang kanyang panalangin tulad ng ginagawa natin sa ibang mga banal na tao. Ngunit ang ating tunay na pagsamba ay para lamang sa Diyos. Ikatlong bagay, ang tanging sinabi ni Maria tungkol kay Jesus ay gawin ninyo ang sinasabi niya. Sa Biblia, bihira nating marinig si Maria na nagsasalita. Ngunit isa sa pinakamahalagang sinabi niya ay noong kasalan sa Kana nang kulangin ng alak ang handaan. Lumapit siya kay Jesus upang sabihin ito at pagkatapos ay sinabi niya sa mga lingkod, gawin ninyo ang sinasabi niya. Napakaikli ng kanyang sinabi, ngunit napakahalaga. Dahil dito, ipinakita ni Maria na ang kanyang papel ay hindi upang kunin ang atensyon ng mga tao, kundi upang ituro tayo kay Jesus. Hindi niya sinabi, sumunod kayo sa akin o gawin ninyo ang sinasabi ko. Sa halip, sinabi niyang gawin ninyo ang sinasabi niya, ang sinasabi ni Jesus. Dito natin makikita ang tunay na misyon ni Maria. Hindi upang dalhin ang atensyon sa kanyang sarili, kundi upang akayin tayo patungo kay Kristo. Ika-4 na bagay. Si Maria ay ina ng Diyos at may maling pananaw ang ibang relihiyon tungkol dito. Noong si Muhammad ay bumuo ng relihiyong Islam, kumuha siya ng elemento mula sa iba't ibang paniniwala, mula sa mga paganong tribo, Hudyo at Kristiyano. Ngunit ang naging problema ay mali ang kanyang napagkuhanan ng impormasyon tungkol sa Kristyanismo. Ang mga Nestorianong Kristiyano, isang grupo na tinuturing na heretiko, ay naniniwalang si Maria ay ina ni Jesus bilang isang tao lamang, hindi ina ng Diyos. Ito ay isang malaking pagkakamali dahil tinuturo ng simbahan na si Maria ay ina ng Diyos, hindi lamang ina ng isang ordinaryong tao. Hanggang ngayon, ang Islam ay may maling pananaw tungkol kay Maria at kay Jesus. Bunga ng maling impormasyon mula sa mga heretikong Kristiyano noon. Ika-5 bagay. Si Maria ay ina ng Diyos
at ina ng simbahan. Si Maria ay hindi lamang ina ng ating Panginoong Hesukristo, kundi itinuring din siyang ina ng simbahan. Ano ang ibig sabihin nito? Nang si Jesus ay isinilang sa mundo, hindi lang siya basta isang sanggol. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Dahil dito, ang pagiging ina ni Maria kay Jesus ay hindi lamang isang simpleng ugnayan ng isang ina at anak, kundi isang mas malalim na papel sa plano ng Diyos. Ngunit hindi nagtatapos dito ang papel ni Maria. Bilang unang naniwala kay Kristo, siya rin ang unang Kristiyano. Siya ang kauna-unahang tumanggap kay Jesus hindi lang sa kanyang sinapupunan, kundi sa kanyang puso. Nang sinabi niya ang kanyang oo sa anghel sa aklat ni Lucas, Kabanata 1, talata 38, sinabi niya, "Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita." Sa sagot niyang ito, makikita natin ang kanyang buong pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi siya naghanap ng sariling kapurihan o kaluwalhatian. Hindi siya nagtanong kung paano siya mapapansin o kung ano ang kanyang makukuha mula sa pagiging ina ng Diyos. Sa halip, buong pagpapakumbaba niyang tinanggap ang kanyang misyon, ang maging daluyan ng kaligtasan para sa sanlibutan sa pamamagitan ni Kristo. Si Maria ay walang sariling agenda sa kasaysayan ng simbahan. Maraming santo at teologo ang nagpahayag na si Maria ay isang modelo ng pagiging dalisay at masunurin sa Diyos. Hindi niya itinaguyod ang kanyang sarili o inangkin ang anumang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Sa halip, bawat kilos niya ay laging nakatuon kay Kristo. Makikita natin ito sa kasalan sa Kana. Nang mawalan ng alak ang pista, lumapit siya kay Jesus at sinabi sa mga lingkod, "Gawin ninyo ang sinasabi niya." Napakasimple ngunit napakahalaga ng kanyang sinabi. Hindi niya sinabing, "Sumunod kayo sa akin" o "Makinig kayo sa akin." Sa halip itinuon niya ang atensyon ng lahat kay Jesus. Ito ang patunay na ang kanyang layunin ay hindi ang sarili niyang kapurihan, kundi ang gabayan tayo patungo kay Kristo. Ang buhay ni Maria ay isang patnubay patungo kay Kristo. Sa ating pananampalataya, marami tayong ginagalang na mga santo at si Maria ang nangunguna sa kanila. Ngunit hindi siya ang ating hinahangad bilang dulo ng ating pananampalataya. Bagkus, siya ay isang gabay na naglalapit sa atin kay Kristo. Halimbawa, sa pagdarasal ng Santo Rosario, hindi si Maria ang sentro kundi si Kristo. Ang bawat misteryo na ating pinagninilayan ay tungkol sa kanyang anak, mula sa kanyang pagkakatawang tao hanggang sa kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Ang rosaryo ay isang daan upang tayo ay lalong mapalapit kay Jesus, hindi isang paraan upang sambahin si Maria. Ganito rin ang papel ni Maria sa ating buhay espiritual. Siya ay parang isang ina na nagtuturo sa kanyang mga anak na hanapin ang tunay na kayamanan, si Jesus. Ang kanyang buong pagkatao ay isang salamin ng kanyang anak. Kung nais nating lumapit kay Kristo, maaari nating tularan ang kanyang ina sapagkat siya ang unang tumugon ng oo sa Diyos ng may buong pananampalataya. Maria, isang huwaran ng tunay na pagsunod sa Diyos. Ang misyon ni Maria ay ipakita sa mundo kung paano ang isang tunay na lingkod ng Diyos. Hindi siya naghangad ng pansariling kaluwalhatian o sariling plano. Wala siyang ibang hinangad kundi ang pagsunod sa Diyos at ang ipahayag si Kristo sa mundo. Sa ating buhay, madalas nating iniisip ang ating sariling kagustuhan at ambisyon. Minsan, gusto nating tayo ang sentro ng atensyon o tayo ang masunod. Ngunit sa halimbawa ni Maria, natututo tayong magpakumbaba at italaga ang ating sarili sa Diyos. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na misyon ng isang Kristiyano ay hindi ang itaas ang sarili, kundi ang ipakita sa mundo si Kristo ay kasampung bagay. Si Maria ay hindi isang apostol at hindi siya ang bato ng simbahan. Sa kabila ng mataas na paggalang ng simbahan kay Maria, mahalagang maunawaan natin na hindi siya kabilang sa 12 apostol ni Kristo. Marami ang nagkakamali sa paniniwala na dahil siya ang ina ng Diyos, siya rin ang dapat na maging pinuno ng simbahan. Ngunit ayon sa katuruan ng simbahan, si Kristo mismo ang pumili ng kanyang mga apostol at sa kanila ipinagkatiwala ang pagpapalaganap ng mabuting balita.
Bagamat si Maria ay may natatanging papel sa kasaysayan ng kaligtasan, hindi siya kailanman itinalaga ni Jesus bilang tagapamuno ng simbahan. Sa aklat ng Mateo versikulo 16 talata 18, sinabi ni Jesus kay Pedro, "At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan." Dito, malinaw na si Pedro ang itinakdang pundasyon ng simbahan. Hindi ito ibinigay kay Maria. Sa kabila ng kanyang kabanalan at natatanging papel bilang ina ng Diyos, hindi siya ang hinirang upang pangunahan ang simbahan ni Kristo sa daigdig. Bakit? Si Pedro ang pinili ni Kristo at hindi si Maria, dahil iba ang papel ni Maria sa plano ng Diyos. Ang kanyang misyon ay maging ina ng tagapagligtas at maging huwaran ng pananampalataya, pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Samantala, si Pedro ay hinirang upang maging pastol ng simbahan, tagapag-ingat ng pananampalataya at gabay ng mga mananampalataya. Bukod dito, makikita natin sa Biblia na ang mga apostol ang naging tagapagturo ng pananampalataya matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa aklat ng mga gawa, sina Pedro at ang ibang apostol ang nanguna sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at pagtatayo ng mga unang simbahan. Samantalang si Maria, bagamat patuloy na sumuporta sa simbahan, ay hindi naging isang opisyal na leader o nangangaral tulad ng mga apostol. Sa madaling salita, si Maria ay hindi isang apostol at hindi siya ang bato ng simbahan. Si Pedro ang pinili ni Kristo upang gampanan ang tungkuling iyon. Gayunpaman, hindi nito binabawasan ang kabanalan at kahalagahan ni Maria sa ating pananampalataya. Siya ay nananatiling ating espiritual na ina at isang huwaran ng pagsunod sa Diyos. At iyan ang 10 bagay tungkol kay Maria na kaunti lamang ang nakakaalam. Naway nakatulong ito upang lalo nating maunawaan ang papel ng ating mahal na ina sa ating pananampalataya.